Ladies and gentlemen, the Palace Press Officer under Secretary Claire Castro. Magandang araw, Malacanang Press Corps. Panibagong investment sa administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., una sa Pilipinas, una sa Southeast Asia. Isang leading company sa renewable energy ang nagkaroon ng courtesy call kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kaninang umaga upang ipahayag ang kanilang kumpiyansa na mag-invest sa renewable energy sa bansa. Ang Copenhagen Infrastructure Partners o CIP ay isa lang sa mga investors na nagpahayag ng tiwala sa pamumuhunan dito sa Pilipinas sa pamamagitan ng kanilang partner na ASEN Renewable Energy Solutions. Sa panayam kay Pangulong Marcos Jr., binigyan diin ng kumpanya na pinili nilang mag-invest sa Pilipinas dahil sa magandang lokasyon nito at sa magandang hangarin ni Pangulong Marcos Jr. na mag-shift sa renewable energy. Ayon kay Pangulong Marcos Jr., mahalaga ang investment ng kumpanya dahil sa hangarin ng pamahalaan na mag-shift mula sa fossil fuels patungong renewable energy. Ang CIP ay may commitment na magtayo ng kanilang unang $3 billion offshore wind farm project na itatayo sa Camarines Sur, ang kanilang kauna-unahang project sa Southeast Asia. Sa ganitong investment, patunay lamang na mataas pa rin ang kumpiyansa ng mga dayuhang investors na mamuhunan sa Pilipinas. Isang araw bago magpasko, may good news sa ating mga kawani ng gobyerno. Sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., maagang maipamimigay ng Department of Budget and Management o DBM ngayong buwan ang year-end bonus at 5,000 pesos cash gift sa mga kawani ng gobyerno. Ang naturang hakbang ng DBM sa pangunguna ni Secretary Amenah Pangandaman ay pagpapakita ng Marcos administration sa pagpapahalaga sa mga lingkod bayan at sa kanilang kabayanihan para sa bayan. Isa rin ito sa mga hakbang ng pamahalaan sa pagkilala sa pagsisikap at dedikasyon ng mga kawani ng gobyerno. Para sa fiscal year 2025, may kabuuang 63.69 billion pesos ang inilaan para sa year-end bonus ng mga civilian at uniform personnel at 9.24 billion pesos naman para sa cash gift na sasaklaw sa mahigit 1.85 milyong empleyado ng pamahalaan sa buong bansa. Ibalik ang pera sa taumbayan. 7 mamahaling sasakyan na nakumpiska sa mga diskaya up for auction. Bilang bahagi sa mga hakbang ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na maibalik sa taumbayan ang perang nakulimbat sa mga maanumalyang flood control projects. Isa sa ilalim sa public auction ang 7 luxury vehicles na pagmamayari ng mga diskaya. Ayon sa Bureau of Customs o BOC, sa pangunguna ni Commissioner Ariel Nepomuceno, ang BOC Port of Manila ay magsasagawa ng public auction through sealed bidding sa mga sasakyan na nakumpiska ng ahensya noong nakaraang buwan. Kabilang sa mga sasakyan na isusubasta ay ang Toyota Tundra, Toyota Sequoia, Mercedes-Benz G63, MAG, Mercedes-Benz G500, Lincoln Navigator L at Bentley Bentayga. Kabilang din dito ang Rolls-Royce Cullinan na binili ng mga diskaya dahil sa libreng payong. Para sa mga interesadong individual, mayroong public viewing na gaganapin ang BOC ngayong November 10 to 12 sa PUC Parking Area Ocom Grounds. Gaganapin naman ang auction ngayong November 17 sa Ocom Building, BOC Port Area sa Manila. Para sa karagdagang detalye, bisitahin ang website ng BOC.
Babasahin po muna natin ang pahayag ng ating Pangulo. Patuloy nating binabantayan ang epekto ng Bagyong Tino na nakaapekto sa mahigit 340,000 katao sa 1,397 barangay sa mga rehiyon ng Mimaropa, Bicol, Western at Central Visayas, Eastern Visayas, Caraga at Negros Island Region. Agad tayong nakapagsagawa ng preemptive evacuations at ngayon ay may mahigit 175,000 katao na pansamantalang nanunuluyan sa evacuation centers sa mga apektadong rehiyon. Ang DSWD ay nakapag-preposition na ng food packs at relief goods sa mga apektadong lugar na handa nang ipamahagi. Ang DOE at NEA ay tumutugon na sa mga ulat ng power outages, habang ang DPWH at MMDA ay nagpapakilos ng mga clearing teams para linisin ang mga daan. Tutungo rin ng ilang miyembro ng gabinete sa mga pinakaapektadong probinsya upang personal na alamin ang kalagayan at tiyaking na ibabalik agad ang mga pangunahing serbisyo. Tinitiyak ng pamahalaan ang patuloy na pagkilos upang mapabilis ang pagbangon ng ating mga kababayan. Manatiling alerto at makinig sa abiso ng inyong mga lokal na opisyal. Yan po ang pahayag ng ating Pangulo. Ngayong araw ay makakasama naman natin si OCD spokesperson Junie Castillo upang pag-usapan ang naging paghahanda ng pamahalaan sa sama ng panahon at ang kalagayan ng ilang bahagi ng bansa na sinalanta ng bagyo. Maya-maya po ay makakasama din natin si DA spokesperson at Assistant Secretary Arnel de Mesa upang talakayin ang rice importation ban sa bansa at iba pang programa ng pamahalaan. Magandang umaga po, Sir Castillo. Magandang umaga, Ma'am Claire. Magandang umaga po sa lahat ng Malacanang Press Corps. Sa atin po, ongoing na dahil activated ang ating National Interagency Coordinating Cell at sa ating NDRRMC. Sa pinakahuling ulat po ng NDRRMC at NIACC, meron na pong 17,000 ng mga pamilya ang apektado nung bagyo, and then this is about 60,000 na ating mga kababayan ang apektado po. Pero kagaya ng nasabi kanina ni Yusek Claire, sa utos na rin at direktiba ng ating Pangulo na maghanda para dito sa Bagyong Tino, nagkaroon na po ng preemptive evacuation, umabot po sa 129,700 na mga pamilya ang nakapag-evacuate. At saka, ito po ay umabot sa 387,000 nating mga kababayan ang preemptively evacuated sa iba't ibang rehiyon po, magmula sa Region 4B, Region 5, Region 6, Region 7, sa Region 8, at ganon din sa Caraga Region. Ang pinakamarami po ditong preemptively evacuated ay sa Region 3 sa Eastern Visayas. Sa atin naman po, sa loob ng evacuation center, meron tayong inaalagaan ngayon ng mga kababayan natin na nandoon sa evacuation center. This is composed of 362 evacuation centers kung saan ang atin pong Camp Coordination and Camp Management Cluster ay kasalukuyan po ang nag-aasikaso sa kanila. Then meron naman po tayong mga kababayan, meron pong isa doon sa Bohol, sa Panglao. Sa Panglao, may napabalita po doon na nasawi, natumbahan po ng isang punong kahoy. Again, this is for validation, and then we still have to validate other reports also coming from other regions. And then meron din po tayong mga stranded na mga kababayan. This is composed of 1,400 na mga stranded passengers kung saan inasikaso din po ng ating mga response clusters, specifically itong sa camp or rather food and non-food item cluster. Pinapakain sila doon at saka some of them were brought to evacuation centers at yung iba naman po ay nandun sa mga pantalan sa mga terminal areas. And then we also have sa power outage naman po, based on the report of the National Electrification Authority, out of the 57 po na mga electric cooperatives in different affected areas, meron po dito yung 8 ay no power, and then 15 are partially po no power, and then meron naman pong 18 that are still operational. So ongoing po dito ang restoration sa mga areas na ito. But then again, in NIR at saka din sa Mimaropa,
marami pang mga areas doon at hindi pa natin pwedeng puntahan dahil as of this morning ay malakas pa po ang hangin at saka malakas pa po ang bagyo. In terms naman po doon sa ating debris clearing that are ongoing doon sa mga regions na nadaanan na, specifically sa Eastern Visayas and then sa Central Visayas also, meron naman po kasi tayong nakapreposition na doon ng mga teams, no? This is composed of 10,448 assets natin, and then meron tayong personnel na naka-standby doon and have been deployed and are on standby ay ito pong 1,737 natin mga personnel for the debris clearing and civil works. In some of the flooded areas, we have initial reports coming from Caraga sa Agusan. Meron doon 5 areas na napabalitang and we've seen images, no, of those na mga binaha doon. We also have initial reports coming from Cebu na mga binaha din po, sa Talisay, in Cebu. And then ito naman po, we have on standby ating mga personnel po. That's around 30,000 personnel of the search, rescue, and retrieval. These are coming from AFP, BFP, PCG. Ganun din yung dun sa ating mga regional at saka mga local disaster risk reduction and management councils. In terms of the family food packs, no, at saka ating mga non-food items, these have been prepositioned prior to the onset of the Bagyong Tino. So meron naman po tayong mga nakapreposition doon, and so far wala pa tayong nakukuhang reports that will na kinulang, no. But again, dahil nga ang sabi ng ating Pangulo ay maagap at mabilis na pagtugon sa pangangailangan, those na nakagamit na po nitong mga food and non-food items ay inaayos na rin po as we speak, no. Ongoing yung NIACC meeting sa NDRRM Operations Center. Inaayos na rin kasi yung mga air assets natin coming from the AFP na magsasagawa ng rapid damage and needs assessment sa mga affected areas, and then ganun din sa pag-replenish ng ating mga food and non-food items. Yan po muna ang pinakalang update mula sa NDRRM Operations Center. Tanong mula sa MPC. Ms. Bella Calyaso, Philippine Star. Good morning, sir. Sir, meron na pong napalitan na namatay sa Bohol. Can you confirm this? At ilan na po, nadagdagan na po ba? Yes po, yun po yung isang nabanggit ko kanina, no, sa Panglao, Bohol. Ito po yung natumbahan na po ng punong kahoy doon. Again, as we always say, no, this is for validation of the management and dead and missing cluster ng MDM-1. Sa official na datos yan pa lang po muna, but we are confirming 2 other reports po, no, na hindi ko pa po maibabanggit hanggat hindi pa po natin na-verify. And then, sir, sa Cebu, sir, meron ding mga flooding na reported, and meron ding mga resident daw na ayaw din silang magpa-rescue. Ano po yung payo natin sa kanila, and meron po bang mga forced evacuation pa rin ginagawa? Meron pong mga nangyari sa among the local governments units, no, na mga ginawa pong mga forced evacuation dun sa mga areas, especially dun sa mga baybayin. Yes po, meron pong mga napaulat na mga binaha dito sa Cebu. Some of these areas, itong mga sa Talisay, Cebu, ay umupa na rin daw as of this morning. Yun po yung mga nakikita nating images, no. Some of those are asking for rescue. At yung kung nababanggit man po na merong mga hindi nagpa-rescue doon, these areas kasi, ang mga bahay dito in some of those streets, no, ay mga 2 stories, no, na normally hindi naman sila inaabot ng hanggang 2 stories, pero dun sa mga nakita nga nating images, meron doon mga inabot na at na kumbaga tumaas yung baha hanggang sa first level, no. So yun po siguro yung nakita natin. Kanina kausap na natin yung OCD Region 7. So yun po kasama na doon sa nag-deploy ng mga SRR or Search and Rescue and Retrieval or Search and Rescue teams, no. Nagpadala kaagad doon. Ganun din yung ating debris clearing. So hopefully after lunch we'll be able to get a full picture of those areas. Last na lang, sir. Yes, sir, although ang sinasabi ng Pag-asa, in-expect ng lalabas na dito yung si Typhoon ngayong Thursday, pero meron tayo in-expect another na possible na pumasok. So kumusta po yung kahandaan ng ating mga LGUs para ma-minimize nga po yung mga namamatay sa typhoon?
Opo, sa direktiba nga po ng ating Pangulo no, kay SND, sa ating NDRMC Chairperson, no, kay Attorney Gilberto Chodoro, at sa NIACC, ay tuloy-tuloy po yung paghahanda na gagawin na itong kumbaga, way of life na kasama na ay hindi lang doon sa LGUs kundi pati doon sa ating mga komunidad. Kaya tuloy-tuloy po, kaya yung mga food and non-food items, tuloy-tuloy ang pagre-replenish. Ito pong preemptive evacuation ay napakahalaga, lalo po doon sa mga baybaying areas at saka sa mga critical path. So with this po, dahil may tinitingnan naman na isang paparating, so ang sa mga kababayan po natin, yun ang laging sinasabi natin na please makinig po no, doon sa mga abiso po ng lokal na otoridad, kung pwede na silang bumalik doon sa mga areas nila, no, kung pwede na silang bumalik doon sa mga kanilang kabahayan at sa komunidad, no, kasi kung dadaanan pa rin sila at that will be the same track, mas mabuti pong mas doon muna sila sa mas ligtas na lugar. Sunod na tanong mula kay Clizel Pardilla, PTV. Good morning, sir. Sir, how much is the remaining budget of the NDRRMC, yung QRF fund po? At sasapat pa po ba ito before the year ends? And how are you coordinating with the DOF po ba to replenish the budget? I don't have that figure right now, no, balikan ka po namin doon. Pero in as far as the QRF is concerned, no, even noong nangyari yung mga magkakasunod na lindol, no, at saka yung bagyo, nagpalabas na po ng kautusan ng ating mahal na Pangulo na magdagdag na po, mag-replenish na doon sa ating QRF. So as of now, as we speak, no, hindi natin nakikitang kukulangin ito. At meron naman pong mga mekanismo, if in case mas mabawasan pa ito, that our government and then the President will be able to replenish that. No? Eden Santos, Net25. Sir, good afternoon po. Meron na po bang mga lugar ang nag-request na mag-deklara po ng state of calamity or state of emergency as of this moment? Yes po, meron na po kami mga natanggap na reports that they will be declaring, no, but in terms of request, they need not request the declaration, no. Ang magdedeklara po nito ay ang ating mga local government units. So tinitingnan natin itong mga munisipyo, no, Eastern Visayas and also mga probinsya na magdeklara rin po nitong state of calamity. Once they do that, ang nakapagdeklara through their local sanggunian, so yun po ang makukuha nating mga datos, and that will be also forwarded to the regional and to the national for augmentation na nakasaad nila doon. Meron po ba tayong numero kung ilan po itong mga iba pang probinsya aside from Eastern Visayas? Right now po wala pa, kasi kaninang umaga, no, binabayo pa rin yung NIR, tapos dadaan pa ito ng Mimaropa, so hindi pa natin nakukuha kung ilan talaga ang magdedeklara nito. And then magsasagawa pa lang din tayo ng rapid damage and needs assessment to these areas kapag humupa na po yung lumabas na yung bagyo. Okay. Sir, yung Cebu po, di ba, before nilindol, ngayon naman bagyo. Can you give us a picture lang po kung ano yung kalagayan ngayon ng ating mga kababayan doon? Kasi sa mga SOCMED, matindi po yung nakikita nating mga pagbaha doon. Yes, tama po. Specifically, dalawang bagay po. Una po, yung mga tinamaan ng lindol na binabanggit natin. Some of those kasi are nasa Bayanihan Village. Ito yung mga modular shelter units, no, led by the DHSUD. Ito po, mga sturdy naman po itong mga modular shelter units na ito. So, hindi nila kailangang ilipat ulit. No? Some of those who are at the tent cities, yun kasi kailangan i-dismantle ang tent city kasi that will not withstand itong malakas na bagyong dadaan. So they were transferred to more sturdy evacuation centers, some to modular shelter units and to other areas also. So yun yung nangyari. But rest assured po na itong mga inilipat natin are accounted for, at kung kakailanganin nila ng mga tulong in terms of still food, non-food items are taken care of. So na-dismantled na po yung mga tent city? Temporarily, yes, kasi the tent cities are designed as evacuation areas for earthquake-affected population, no? But that will not withstand itong malakas na hangin, lalo typhoon category ito. Kaya temporarily dismantled po yun. So lahat po nung nandoon ay nailikas naman ng maayos sa mga evacuation centers? And to other areas also po, magkakaiba, no? May evacuation centers, mayroong modular shelter units, ang iba sa mga kamag-anak at sa mga other areas also. Thank you po. Thank you, ma'am. Sunod na tanong mula kay Kat Domingo, ABS-CBN. Sir, do we have a number as to how many families were evacuated from the tent cities?
Right now, I don't have that data, no, but we'll be able to get back on you on that kung ilan itong nasa 10 cities na that needs to be evacuated and kung saan-saan sila na-evacuate. No? We'll get back to you with that. Sir, follow-up question lang. Sir, dun sa tent cities, where were they placed in? Saang-saang lugar? And babalik po ba sila sa tent cities after this typhoon? Or dun na sila magsistay wherever they are sheltered right now? We'll have to check specifically with our camp coordination and camp management cluster led by DSWD kung ano ang magiging plano. As we speak, pinag-uusapan yung pagbaba ng ating mga teams, specifically CCCM man ito, through DSWD, OCD, and other clusters also to be able to identify kung ibabalik pa mga ba, ipuput up, i-rebuild yung tent city or if they are able to be accommodated na dun sa modular shelter units at saka sa other evacuation centers also. Sunod, mula kay Letner Ciso, DZRH. Good afternoon, sir. Kapag ganito pong may bagyo, ang first responder is LGU, Pero dun sa mga lugar, yung critical areas na binabanggit ninyo, especially yung mga dinaanan na ng bagyo, mayroon na po bang mga lokal na pamahalaan na nagpapasaklolo sa national government? At ano yung specific na mga tulong na hiningi nila? Hindi pa po, in terms of numbers and data, hindi pa namin nakukuha yung nagpapasaklolo to the national government. But let's remember also na meron pang mga regional agencies na yun muna yung unang bababa to be able to augment them. Now, meron din pong mga LGUs and mga na kung saan may mga preposition na rin na as I mentioned earlier yung debris clearing, civil works, and search and rescue and retrieval na pwesto na po yung mga regional government agencies to augment yung mga local DRRM councils. So hopefully makuha natin yung data na yon kung hindi man today ay after nung isasagawang rapid damage and needs assessment. Kung wala na pong tanong mula sa MPC, pakinggan naman natin si Assistant Secretary Arnel de Mesa ng Department of Agriculture. Thank you, Sir Juni. Magandang umaga po sa ating lahat. In relation po doon sa nabanggit kanina ni Yusek Claire regarding sa extension ng import ban until the end of the year, we're happy to note na with the record harvest ng palay noong first semester of 9.08 million metric tons ng palay plus yung recent report ng PSA for the third quarter na almost 3.8 million metric tons plus yung ina-expect natin din na harvest for the fourth quarter of about 7.5 million metric tons. That will bring conservatively yung ating record harvest for the year of almost 20.2 million metric tons. So yung pinakamalaking harvest na natala sa atin ay noong 2023 at 20.06 million metric tons ng palay. So with the conservative estimates, this will become another record harvest sa atin ngayong taon. Again, at 20.2 million metric tons. Pwede pa itong tumaas, depende doon sa magiging apekto ng bagyo and hopefully wala na pong masyado. And yung ating consumption din at 122 kilos per capita per year ng bawat Pilipino, that translate to about 37,000 metric tons kada araw. Inaasahan natin na yung ating demand for the entire year is about 13 million metric tons in rice form. Kung ibabawas natin ito kasama yung na-import, ang ating na-import hanggang bago maglabas ng import ban ay nasa 3.4 million metric tons ng bigas. Isasama natin doon sa palay harvest na 20.2. Ang katumbas nun is about 12.8 million metric tons ng bigas. Plus yung ating initial inventory nung January. So yung ating lalabas na inventaryo bago matapos ang taon ay nasa 18 million metric tons ng bigas. Yung consumption natin plus yung mga waste, mga feeds, nasa 14 million plus metric tons. So lalabas, by end of the year, yung ating inventaryo ay nasa 3.4 million metric tons ng bigas, which is good for 89 days. So kahit may import ban po tayo ng hanggang December, we still have enough supply which will last
as up to another almost 3 months hanggang next year. Yung imported na bigas, inaasahan po natin na maubos yan hanggang kalagitnaan ngayong buwan, November 15. So isang pagkakataon na rin ito na yung ating mga kababayan talaga ay magkonsumo ng ating lokal na bigas para lalo nating matulungan yung ating mga magsasaka. At tulong na rin natin ito. Ngayon, nailabas din ng ating Pangulo, nagpapasalamat tayo ng gusto, nailabas yung dalawang magkasunod na executive orders. Executive Order 100 para dun sa pagtatalaga ng floor price at saka dun sa Executive Order 101 na nagpapatatag at full implementation ng sa GIBSACA Act. At kung mag-work ito in tandem, imagine natin kung gaano karami yung events araw-araw sa gobyerno, sa GOCC, sa state universities, sa mga lokal na pamahalaan. It will drive up yung demand for local agricultural commodities, especially for rice natin. At may ensure nito yung production at saka kita ng ating mga magsasaka. So ito yung magandang epekto nitong Executive Orders 100 at saka 101. Gusto rin naming ibalita na dahil parating naman, ngayon kasi halos patapos na yung harvest natin ng ating wet season crop, parating naman yung dry season crop natin ngayong November at mag-aani yan by March, April next year. Isang magandang balita sa utos ng ating Pangulo ay inilabas din ng ating Department of Budget and Management yung additional pondo para sa inbred seeds under the Rice Competitiveness Enhancement Fund na 1.66 billion pesos na pambili ng rice seeds ng field rice para i-distribute sa ating mga magsasaka in support again for the upcoming planting natin ngayong darating na dry season. At isa pa siguro nabalitaan nyo rin na nagpadala ang field rice sa unang pagkakataon sa Global Seed Vault sa Norway, yung ating mahigit sa 4,417 samples ng mga traditional at saka mga weather-resistant na mga binhi ng palay. So kasama rito yung Milagrosa, Dinorado, at saka yung ibang traditional, yung kiyangan dito sa Cordillera. So napakarami nito. Ito yung unang pagkakataon na nagpadala tayo doon para masigurado na kahit anong mangyari, alam natin yung bansa natin maraming extreme weather events at masigurado yung genetic line ay ma-preserve for food security. Muli po, magandang umaga at maraming salamat. Unang tanong mula kay Bella Calyaso, Philippine Star. Hi, Asek. Hi, Morning Bella. po. Sir, yung nabanggit nyo yung 20.2 million na target natin, although sinasabi nyo record harvest ito, pero considering na this season talaga yung pagtama ng mga bagyo, so isama pa na natin yung worst case scenario kung nagsakalang magkaroon ng worst case scenario, baba o kasama na doon sa 20.2 million metric tons yung assumption nyo? Every year, alam natin, meron tayong bagyo and about 4 to 5 dyan talaga mapaminsala. So, normally, the DA is taking into account about 500 to 600,000 metric tons ng losses because of typhoons and other calamities. Last year, yun yung worst na na-experience natin sa sector. We lost about 1 million metric tons ng palay because of severe El Nino at saka La Nina. So, taken into consideration yan. Actually, ang range namin is 20.2 to 20.5. So, yung conservative is the 20.2. And then, Asek, although yung SINAG and other farmers group, welcome nila yung extension nga ng pagbaba ng imports na bigas. Kaya lang, ang pinupus pa rin nila, sir, maibalik yung 35% tariff sa imported rice. Ano po yung comment natin doon? Sinusuportahan ng DA yung pagtaas ng taripa, pero of course there should be careful balance between our farmers and consumers. Una, naglabas ang ating Pangulo ng mga necessary steps. Una dyan yung pagtaas o pagtatakda ng floor price, itong pagsuporta sa GIBSACA, pagre-release ng mga pondo. So all these steps are necessary measures para protektahan ang ating mga magsasaka, Bella. And last na lang, sir, yung pong problema pa rin ng ating magsasaka yung mababang presyo ng palay. So sa ngayon po magkano na, and
yung presyo naman ng bigas, kumusta po? And ano yung in-expect natin this holiday season? Yung epekto nitong pagkaroon ng import ban and possible and extension hanggang December. Before that, nasa 8 to 10 pesos yung farm gate. Ngayon, nakakakita na tayo ng 14 hanggang 17, may 20 pesos na reported. Depende sa mga locations na nakita. So, we're expecting pa, pag talagang na-extend, tuloy-tuloy yung import ban hanggang December, ay patuloy na tataas yung presyo ng farm gate. Naasahan natin kasi yung production cost nasa 13 to 14 pesos. So, yung expectation nila para sa sariwa nasa 17 pesos. At doon naman sa dry and clean, at least nasa mga 21 hanggang 23 pesos. Yung presyo ng bigas ngayon sa huling monitoring natin, yung premium ay nananatili at 50 pesos. Yung regular ay nasa 38, yung well-milled ay nasa 40 pesos. So these are talagang matatag yung presyo ng bigas natin despite yung import ban ay hindi gumagalaw. So maganda yung epekto sa presyo ng bigas sa ating merkado. Sunod na tanong mula kay Chloe Ofada, Business World. Good morning, sir. Good morning. Sir, according to Secretary Laurel, the executive order po for the extension of the rice importation ban was supposed to be out yesterday. Was it signed na po ba by the President? And if so, when can we expect a copy of the EO? Tinitingnan din namin, ipinapacheck namin sa office kung na-release na yung kautusan. But eventually, we were informed na may lalabas din po yung executive order. Follow-up question, sir. Last month, Secretary Laurel also said na the DA was eyeing a window po sa January for rice importation. Kumusta na po ito and approve na rin po ba yun ng President? And if so po, magkakaroon po ba ulit ng ban after that, February po? Importante na i-considera natin yung kapakanan, again, ng magsasaka at ng consumers natin. Yung every cycle ng ating planting calendar, meron tayong 2 lean months o lean season. For the dry season, mid-January hanggang mid-February. Yun yung lean months. Ibig sabihin, wala na tayong additional harvest. We need talaga import. So, definitely by January, meron papasok na imports. Kaya yung ban hanggang December lang. So yung susunod na lean months dyan, yung bago mag-harvest ng September, so during July, August yung for the wet season. So dyan, kailangan meron din pumapasok na import. So ang ano natin ngayon, dahil alam na natin yung mga ganitong sistema, napaplano ng maayos kung kailan magkaroon ng import ban, kailan dapat magkaroon ng magandang production para ma-check natin parehas yung kapakanan ng mga magsasaka at ng ating consumers. Magkaroon ng kapanatagan sa presyo ng bigas at ganun din sa farm gate price ng palay. So to clarify, sir, wala na pong import ban pagdating ng... Titingnan natin, posibleng magkaroon pa rin kasi kung maganda pa rin yung harvest at para again maproteksyonan yung presyo ng farm gate, it might be considered. But for now, ang importante ay meron tayong matatag na supply at presyo. Thank you. Sunod na tanong mula kay Tristan Nadalo, Newswatch Plus. Hi sir, good morning. Just to slightly veer away from the rice importation, before umalis yung Pangulo papuntang APEC, na-announce niya rin po yung cost cutting sa ilang mga proyekto, kabilang po yung sa Agriculture Department. Will this have any impact sa mga magiging proyekto and gaano po ka-ready yung DA to comply? Kasi nabanggit dun yung farm-to-market roads, irrigation projects. So ano po ang response ng DA? Definitely, the department will comply doon sa kautusan ng ating Pangulo. In fact, during the last Senate hearing, nabanggit na ni Secretary, especially for farm-to-market roads, based on his own experience, doon sa existing parameters for pricing ngayon, medyo mataas. So definitely, since nag-confirm na rin ang DA through Secretary Kiko na DA will take up the challenge to implement the farm-to-market roads beginning next year, bubusisiin namin din yung pricing na ginawa ng DPWH para mag-align kung ano talaga yung prevailing market prices. Kasi talagang ganun tingnan ng inflation, tingnan kung ano yung dapat kita ng mga contractors para reasonable pricing for both the contractors and the government.
Pero tama ka, hindi lang FMR, all other infrastructure ng ginagawa ng department, including irrigation, mga cold storages, warehouses, will also be looked upon. Salamat. Sunod na tanong mula kay Eileen Taliping, Abante. Good morning, sir. Ang ganda pakinggan yung sinasabi nyo na sapat yung ating supply ng bigas. Pero paano mo may ugnay yung dilema ng mga magsasaka na binibili yung palay nila ng 8 pesos per kilo? So luging-lugi sila, although kahit anong hirap yung pagsisikap yung ginagawa nila, hindi nila mapaangat yung kita nila. Anong matutulong ng DA? Yun po, unang-una nga, naglabas ang Pangulo para suportahan sa pagtatanim. Kasi kung titingnan natin ang mandato ng kagawaran, ang focus talaga namin ay production. Masigurado yung production, masigurado yung kapakanan ng magsasaka. So ang focus dyan, ano may tutulong ng DA sa pagtatanim? Una dyan, yung binhi, yung makinarya, libre din po yan. Yung irigasyon, libre din. So kung titingnan din natin ang budget ng DA, karamihan, more than 50% ay nasa palay subsector. Susunod po dyan, karamihan din ng pondo ng RCEP natin by law. That's about 30 billion pesos per year ay para rin po sa kapakanan ng ating mga magsasaka ng palay. And then, susunod po yung mga polisiya ngayon ay leading towards doon sa kapakanan din ng mga magsasaka ng palay. Yung Executive Order 100, Executive Order 101 ay dinesign para po rin makatulong sa ating mga magsasaka. Ito pong import ban, first time po ito na nangyari. I've been with the department for more than 24 years. This is the first time na nagkaroon ng import ban. At hindi lang isang buwan. Na-extend siya for November, ngayon in-extend pa ng December para magkaroon ng epekto doon sa presyo ng farm gate ng palay. At nakita natin yung epekto. Bagamat dahan-dahan, ganun po talaga sa sektor ng agrikultura, hindi yan biglaan. Tapos kasi marami ring spekulasyon, pero pag nakita nila na pursigido ang pamahalaan sa mga ganitong polisiya, nararamdaman po yan, tapos unti-unti hanggang maging sustainable po. So makikita natin kung ngayon ay hindi ganun kabilis, pero sa susunod na anihan, malaki po ang epekto niyan sa farm gate ng palay. Kasi ngayong anihan, sir, yung mga magsasaka sa Cagayan talagang umiiyak sa presyong napakababa. And then, magtitinda sila sana sa NFA, hindi sila ma-accommodate kasi kulang yung warehouse. So, napipilitan sila na ibenta sa mga rice trader na sobrang nambabarat sa kanila. Kaya po isang proyekto rin ngayon ay tulungan ng National Food Authority para i-repair, i-rehab at dagdagan yung kanilang mga warehouses. At ngayon po, meron din pang isa kaming wino-workout. Meron pong pondo na ibibigay din ng JICA. This is about $15 million sa Isabela. Ito po ay grant para po sa pagtatayo ng isang malaking rice processing complex na tulong din po sa ating mga magsasaka. Plus, yung Executive Order 100 ay nagtatakda din po na yung mga gymnasium, warehouses, mga bodega ay pwede rin gamitin para pang temporary na paglagyan kung bibili ang mga LGUs, bibili ang ibang sektor ng palay sa ating mga magsasaka. So lahat ng effort po na ito ay ginagawa para po tulungan talaga yung ating mga magsasaka ng palay. Thank you. Okay, last two questions mula kay Christian Yusorias at Eden Santos. Christian. Hi sir, on a different topic lang po related sa bagyo. May initial figures na po ba tayo kung magkano po ang agricultural damage ni Bagyong Tino? Ongoing pa si Bagyong Tino. Sa ngayon ay hindi pa tayo tuloy-tuloy yung coordination natin with OCD. Nagre-report kami sa kanila. So we cannot give initial report ngayon. But as soon as, kasi normally mga after 1-2 days ng bagyo, meron na mga initial rapid assessment na nagagawa yung department. But can the public expect po na hindi naman makaka-apekto yung in-expect nating damage ni Bagyong Tino sa magiging supply po ng mga products until the end of the year? Yung typhoon track ni Tino, pumasok siya ng Eastern Visayas tapos tracking yung Central Visayas exiting Palawan. So hindi siya major, except for Iloilo area na major rice producing area. And then again, karamihan ay naka-harvest na rin. So it will not have much impact, especially sa ating rice industry. Eden Santos, Net 25.
Good afternoon po. Wala pa man pong bagyo, mataas na yung presyo ng mga bilihin. Lalo pa po itong tumaas ngayon dahil sa pagpasok ng bagyong Tino. Ano pong ginagawa ng Department of Agriculture para yung maiwasan po yung pananamantala ng iba nating mga kababayan? At dahil papasok na rin po ang holiday season, in-expect natin talaga na magkakaroon ng price increase. Ano po yung measures na ginagawa ng DA dito? Doon sa monitoring ng presyo, makita nyo regular yung pag-ikot ng DA, katuwang ang DTI at LGUs. In fact, kahapon, tsaka kaninang umaga, nag-ikot sa Kamuning, tsaka sa isang palengke. Then bukas meron pa uli. So tuloy-tuloy yung pag-ikot ng ating kagawaran, again katuwang ibang agencies, hindi lang sa Metro Manila, pati sa ibang parte ng ating bansa, para masigurado na yung presyo ay hindi naaabuso. Una yon. Tingnan din yung volume na meron tayo sa ngayon, yung ating inventaryo, hindi lang ng bigas. Normally, pag ganitong holiday season, ang unang tumataas yung presyo ng karne, tsaka ng itlog, yan yung madalas. Pag may calamity naman, normally ang mabilis na maapektuhan yung presyo ng gulay, pero mabilis din naman na nakaka-recover up to mga 10%. So yun, agad na minomonitor natin. Bukod po sa pag-iikot, Asek, alam naman po natin pagka-ikot nyo sa isang palengke, paglabas nyo doon, ilalabas na naman nila yung kanilang mataas sa price list. Para lang po ma-sure natin, meron ba tayong price cap para naman yung mga mamimili, alam nila na ito talaga yung presyo ng kanilang binibili. For rice, nananatili pa rin yung ating maximum suggested retail price. At maganda yung epekto nun. In fact, nung nagsimula yung MSRP, nasa 60 pesos yung presyo ng magandang klase ng bigas. Na ibaba natin yan sa level ng 50 pesos. Yung iba pa, nasa 43 hanggang 45. Nailabas din yung kautusan ni Secretary Kiko na magkaroon ng show cause order doon sa mga tindahan talaga na medyo mataas at nakaabuso ng presyo. So definitely inasahan na ng mga kababayan natin na bago yung holiday season talaga magkaroon po ng pagtaas ng presyo. May bagyo man o kalamidad o wala. Nagkakaroon pero hindi naman ganun kataas. Depende sa commodities. We're expecting po na yung mga kababayan natin biktima ng bagyo ay tiyak na bibisitahin ng Pangulo. Are we expecting na yung 20 pesos na kada kilo ng bigas ay ibebenta pa rin doon sa mga biktima or meron tayong separate na ipamamahagi po ng libre? Bigyan natin ng konteksto yung sa ginagawa ng DA regarding pag may calamities. Ang DA kasi hindi siya agency sa na-relief. Ang DSWD, bumibili yan ng bigas sa DA, sa NFA. Yun yung pinamamahagi ng libre. Diba? So kami sa DA, hindi kami namamahagi ng libre kasi hindi namin trabaho yon. So kami, nagbibigay kami ng alternative, yung 20 pesos na bigas available in support in tandem para sa DSWD. Para klaro lang na ganun ang trabaho ng DA. Thank you. Okay, maraming salamat po, Asek Arnel de Mesa. Balik naman tayo kay Undersecretary Claire Castro. Maraming salamat po, OCD Spokes, Junie Castillo, NDA Asek Arnel de Mesa. Maraming salamat po. At maaari na po akong tumanggap ng inyong mga katanungan. Unang tanong mula kay Chloe Hufana, Business World. Okay na daw siya. Christian Yusores, DZMM. Magandang hapon, Yusek. Batay po sa resulta ng SWS survey nitong September 2025, 50% daw po ng mga pamilyang Pilipino ang nagsasabi na sila ay mahirap, a slight increase from the 49% last June. Ang sabi po ng SWS, isa sa mga pangunahing rason ng mga sinurvey ay yung inflation at mataas po na presyo ng mga bilihin. Ano po ang reaksyon ng Malacanang dito? Unang-una po, alam naman po natin ang survey ng SWS ay subjective indicator of well-being. At aaralin po kung saan ito nanggagaling at kung may kakulangan at kung saan may kakulangan. At aalamin din po ang pinaka-official data mula sa PSA na siyang gumagamit ng objective and income-based measure. So sa ating pagkakaalam, at ito naman yung nasa datos na rin po, ang Pangulo po at ang administrasyon na ito ay talagang gumaganap para po maiangat ang buhay ng bawat Pilipino.
Nandyan po ang report na meron po tayong 96.1% na pagtaas. Ang employment rate po natin ay nasa 96.1%. At pati po ang inflation rate, 1.7%. Ito po ay within the projected target ng 2 to 4%. At nandyan din po ang programa ng DSWD, yung Walang Gutom, kung saan po sinasabi niyo yung hunger among beneficiaries drops 7.2%. Nandyan din po ang Kalahi CIDSS na programa ng DSWD. Ang tawag dito ay Kapit Bisig Laban sa Kahirapan, Comprehensive and Integrated Delivery of Social Services. Kasama na rin po ang Sustainable Livelihood Program ng DSWD. At alam din po natin na 860,471 members na po ng 4Ps ang gumraduate. At sila po ay, kumbaga, ay nakagraduate na sa kanilang kahirapan at sila po ay naalis na sa 4Ps program. But still, magpapatuloy pa rin po ang Pangulo at ang administrasyon na mapagaan pa po ang kabuhayan ng bawat Pilipino. One follow-up lang po. But ma'am, how does the palace view this na ganito pa rin po yung numero ng mga nagsasabing sila ay mahirap despite po yung efforts ng government na ibaba ang presyo ng mga bilihin, nagpapatupad ng wage hike per regions, and you mentioned mataas ang employment rate natin and other steps are ginagawa po ng government? Kaya nga po aaralin po ito dahil sabi nga po natin ang SWS survey ay subjective po, subjective indicator of well-being. So mas gugustuhin po natin na makita yung pinaka-official data from the PSA. But still, hindi po naman ito magbibingi-bingihan ng gobyerno at lahat naman po ng ating madidinig ay pakinggan po para mas maging maganda pa po ang serbisyo ng pamahalaan sa ating mga kababayan. Sunod na tanong mula kay Maricel Halili, TV5. Good afternoon. Ma'am, former Solgen Hilbay mentioned that there's no need to have another law if the purpose is to ensure independence of the Independent Commission for Infrastructure and to add more power. He feels that it's ignorant and it's impractical. Does Malacanang share the same view? Doon po siguro sa sinasabi niya na hindi kakailanganin pa ng another ng batas to create another independent commission to investigate the anomalous flood control projects. May punto po si former Solgen Hilbay. At hindi po ba nung una pa lamang nung ginawa ng Pangulo through EO 94, itong independent commission nagsasabi na hindi ba nadodoble ang trabaho nito dahil may ombudsman na, may DOJ pa. At pero sa paningin po kasi ng Pangulo ay kailangan po ng makakatulong na makapag-gather ng mga dokumento para mas mapabilis ang pag-iimbestiga ng DOJ sa kanang ombudsman. So kung mag-create muli ng panibagong independent body, baka nga po magkaroon na lang ng redundancy. At may punto po siya sa ganong mensahe. Does it mean that Malacanang does not support yung proposal for an independent People's Commission? Depende po yan. Kung ano po ang nailagay sa bill at ito'y aaraling mabuti at kung ito'y maipapasa naman nila sa batas, wala naman po magagawa ang Pangulo dyan dahil yan naman po ang trabaho ng mga mababatas natin, magpasa ng batas. Sunod na tanong mula kay Ivy Reyes, Bilyonaryo. Hi ma'am, good morning. The Philippine Stock Exchange dropped to its lowest in 7 months. The last time it was this low was April pa po. And last month on October 2, BDO Capital also weighed in on the PSE's performance and said that the downside risk is really, and I quote, more on the political front because our corporates are doing well. Is Malacanang still positive that we've restored investor confidence? Sa ngayon po, nakita po natin, ilang oras lamang ay sinasabi nag-stabilize rin po ang value ng ating peso. So, confident pa rin po na ito ay malalagpasan ng ating gobyerno. Unang-una po dahil nandyan din po ang mga tulong ng BPOs, nandyan din po ang tulong ng OFWs, ang tourism, pati po yung fast economic growth natin. At meron siguro mga panapanahon na nangyayari mga ganito. Pero ibibigay ko po ang detalye nito kapag ka po naibigay na po ang mensahe at komento ni Secretary Frederick Go at ng DBM, ng DOF at
ni DepDev. Bibigyan ko po kayo ng pinakadetalye patungkol po dito. Sunod na tanong mula kay Clizel Pardilla, PTV. Good morning po, Yusek. Yusek, what are the instructions of President po to the ICT and other government agencies on cyber attacks expected to stage po on November 5? Yes, opo, nababalitaan po natin yan. At mismo si Secretary Henry Aguda na po ang ating kinausap at nagbigay po siya ng kanyang mensahe. Ito po ang sinabi ni Secretary Henry Aguda ng DICT. The President directed DICT and all cyber teams in government to be vigilant and prepare for the November 5 possible DDoS attacks. The ICT has activated Oplan Cyber Dome to ensure that all digital services of the government as well as privately operated critical information infrastructure such as banks, telcos, hospitals, etc. are also protected and ready to respond to any DDoS attacks. The public is assured that the government and the private sectors are working hand in hand to ensure all digital services are available and secure. So yan po ang mensahe ni Secretary Aguda at yan po ang pinakadirektiba ng Pangulo sa nasabing ahensya. Ma'am, follow-up, may mga group na rin po ba na tinitingnan yung DICT na magjo-join at ano po yung posibleng kaharapin ng mga group na gagawa po ng traffic flood? Sa ngayon wala pa po sa atin na ibigay na pinakadetalye at siguro manatili muna ito na hindi mo na ipaalam para hindi naman magkaroon ng yung kanilang magiging trabaho makita na agad ng mga nagnanais na gumambala at sumira no sa maaaring gawin sa ating gobyerno. Okay. Ma'am, tama no, yung mga online services posibleng maapektuhan pero people can still go directly sa mga agencies for in-person services. Yes, opo. Yan naman po ang assurance ng DICT. Sunod na tanong mula kay Tristan Nadalo, Newswatch Plus. Hi, Yusek. Good afternoon. Yusek, the House of Representatives is set to investigate the Manila Bay Dolomite Beach project on November 17. Lawmakers want to find out whether the artificial beach has contributed to the massive flooding in the capital city or nasunod po ba yung Manila Bay Rehabilitation Plan. Does Malacanang support this kind of congressional move to look into the Dolomite Beach project? Unang-una po, muli, papaalala natin na may separation of powers. So kung ano po ang magiging trabaho at gagawing mga hakbang ng House of Representatives sa pag-iimbestiga dito sa Dolomite Beach, yan po ay kanilang trabaho at hindi po hahadlang sa anumang hakbang ang Pangulo patungkol dyan. At maaari na rin po talagang maging hakbang ito para makita kung talaga ba itong nagkaroon ng anomalya, kung mayroon bang naidulot ito sa nangyayaring pagbaha sa Metro Manila at kung naka-apekto to sa kalikasan ng ating bansa. And follow-up lang din po doon sa Dolomite. While it is a congressional initiative po, no, yung multi-million peso project was implemented during the Duterte administration. Some saying it's around 300 to 500 million peso ang nagastos. So may mga initial reaction na po na it could be politically motivated, aimed at putting the blame again on the Dutertes para po mapagtakpan daw yung flood control corruption. Hindi naman po ibig sabihin na kapag po iniimbestigahan ang mga proyekto ng nakaraang administrasyon, ito'y pamumulitika lamang. Ibig po masabihin kapag pinaiimbestigahan ang nakaraan proyekto na naganap o nagawa ng nakaraang administrasyon, dapat hindi na ito paimbestigahan dahil otherwise it will be considered as politicizing. Parang hindi naman po yata tama yun. Ibig sabihin po nun, kapag hindi na ginalaw o inalam ang nangyari noong nakaraang administrasyon, parang libre na po lahat ang kanilang ginawa. So tama lamang po ito. Pero muli, ang sabi ng Pangulo at ang administrasyong ito, hindi po sila makikialam kung ano po ang ginagawa ng mga mambabatas natin sa kanilang pag-iimbestiga. Thank you po, Yusek. Huling tanong mula kay Bella Carriazo, Philippine Star. Good afternoon. Ma'am, yung sa pagbaba ng peso naman, although na-mention nyo na rin na in-expect nyo na mag-improve, pero considering ma'am nasa holiday season tayo and expect natin na mas maraming mga OFWs na magpadala, so hindi ba alarming yung na-breach na niya yung 59 level despite nga yung efforts ng government na i-boost yung confidence para sa mga investors natin?
Muli, sabi nga po natin, ang detalye po ay ibibigay po natin kay Secretary Go or sa DepDev at sa DOF. At hindi po ako maaari makapag-speculate dahil mas may alam po ang nasabi kong mga ahensya. But still, ano pa lang po ngayon, October. So, malayo pa po ang Kapaskuhan at magiging maganda naman po siguro ang mga remittances mula sa ating mga OFWs at yung ano magiging negosyo na darating na Pasko. Ma'am, balikan ko lang po yung Dolomite Beach. Meron po ba kayong categorical answer na hindi ang Malacanang behind? Kasi for sure ang mga pro Duterte magsasabi na Malacanang ang behind dito sa effort na imbestigahan itong Dolomite Beach. Bago sila magsalita niyan, patunayan muna nila na ang Pangulo ang behind dito sa Dolomite Beach probe. Kasi kung wala at nag-speculate lang tayo na sasabihin nila na ang Pangulo ang behind dito, hindi naman po yun makatwiran. At unfair naman po yan sa Pangulo. So patunayan muna nila na ang Pangulo ang behind dito. Pahabol ng tanong po mula kay Christian Bascones, PRTV. Yusek, lilihis lang po ako. What is your reaction to former Senator Laila de Lima's remark that you are the one of the best choice for the position of SOJ? Sabi niya, matapang din yun. Maraming salamat sa pagkukonsidera sa akin, pero hindi po talaga po tayo nag-a-apply para maging SOJ. So siguro yung mga ayaw sa akin na maging SOJ ako, kalma lang, hindi po tayo nag-a-apply para dyan. So yun po, para mas maliwanag. Pero maraming salamat po kay Congressman Laila de Lima for saying those kind words. Salamat po. Huling tanong mula kay Vance Fernandez, Police Files. Yes, ma'am. Good afternoon. As the current motion of the government, its persecution against corruption and ghost projects, its present efforts as such as tell a statement. Is this the best the administration can do? Is the government anywhere near its actual potential promise to the Filipino people? How much more assurance can the administration still offer before the pressure of the people to do something finally boil over? Yung hindi pa po nakokontento sa ngayon, patuloy ang pagtatrabaho ng administrasyon at ilang mga ahensya para po matugunan ang issue na ito. Nandiyan na nga po, binalita ko kanina, yung pag-auction ng mga nakuhang mga sasakyan mula sa mga diskaya. Nandiyan po ang pagsasampa ng mga kaso sa mga nasasabing sangkot. Ito na po ay isa sa pinakamabilis na aksyon na maaaring gawin ng administrasyon. At kung may ibibilis pa, magbigay po sila ng suggestion. Maraming salamat. Pangakong itaguyod ang kabuhayan ng mga magsasaka, isa sa katuparan ni Pangulong Marcos Ferdinand, or rather, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., itong nais na ito. Bilang pagtupad sa pangako ni Pangulong Marcos Jr. na isulong ang kabuhayan ng mga magsasaka sa bansa, inaprubahan ng Department of Budget and Management o DBM ang paglabas ng 1.665 billion pesos na pondo bilang karagdagang suporta sa Rice Seed Program ng pamahalaan. Ang Rice Seed ay programa ng Department of Agriculture sa pangunguna ni Secretary Francisco Tiu Laurel na ipinapatupad ng Philippine Rice Research Institute of PhilRice. Layunin ng programa na paunlarin, paramihin, ipamahagi at itaguyod ang paggamit ng dekalidad na inbred rice seeds sa mga magsasaka. Gayon din ang palakasin ang mga kooperatiba at asosasyon ng mga rice or rather seed growers. Naglalayon din ang programang ito ng Marcos administration na mapataas yung produksyon at kita ng mga magsasaka sa pamamagitan ng pagbigay sa kanila ng nararapat na suporta. Sa ilalim ng liderato ni Pangulong Marcos Jr., lahat ng Pilipino ay tutulungan sa pag-angat sa kanilang kabuhayan, lalong-lalo na ang mga magsasaka. Ibida ang kultura at ganda ng Pilipinas. Alinsunod sa utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na iparating sa buong mundo ang kultura at ganda ng Pilipinas, aabot sa 27 tourism stakeholders sa bansa ang lalahok sa World Travel Market o WTM
London na nagsimula ngayong araw at matatapos sa November 6. Sa ulat ng Department of Tourism sa pangunguna ni Secretary Cristina Garcia Frasco, ang WTM ay isa sa most influential global events para sa travel and tourism industry, kung saan aabot sa 184 na bansa ang inaasahang lalahok dito. At aabot naman sa 43,000 individuals ang inaasahang dadalo. Pangungunahan ni Secretary Frasco at Tourism Promotions Board Chief Operating Officer Maria Margarita Montemayor Nograles ang delegasyon ng Pilipinas. Sa hangarin ni Pangulong Marcos Jr., binigyan diin ni Secretary Frasco na handa ang Pilipinas na makipag-ugnayan sa ibang bansa upang magbukas ng maraming opportunity sa tourism. Stakeholders iangat ang komunidad ng Pilipinas at maging tourism powerhouse ang Pilipinas sa Asia. Kasabay ng pag-angat ng pamumuhay ng mga Pilipino, hangad din ni Pangulong Marcos Jr. na maiangat ang turismo ng Pilipinas bilang bahagi ng adhikain sa ilalim ng inklusibo at produktibong bagong Pilipinas. At dito na po natatapos ang ating press briefing. Magandang araw para sa bagong Pilipinas.